Trahedya sa Payatas Campsite. Noong July 10, 2000, isang malagim na trahedya ang yumanig sa Payatas, Quezon City na kalaunan ay tinawag na Payatas Garbage Light Tragedy. July 10, 2000, sa gitna ng malakas na ulan mula sa bagyo, isang 50 talampakang bundok ng basura ang biglang gumuho sa Payatas dump site. Ang rumaragasang basura ay tumabon sa mga bahay sa paanan ng dump site, nagdala ng putik, plastik at debris na parang landslide, pumitil sa daang-daang buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa paanan ng Payatas, may isang komunidad na sanay sa amoy ng mga basura, sa ingay ng truck at sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay. Doon ang bundok ng basura ay hindi lang tambakan. Ito ang naging kabuhayan, tahanan at sa ilang pagkakataon, tanging pag-asa. Ang bundok na hindi na natutulog araw-araw. Maaga pa lang, gumigising na ang mga tao sa paligid ng dump site. May mga nag-uumpisa ng maghalungkat ng plastik, bote at bakal, kapalit ng ilang piso para may pambili ng pagkain. Sa kabila ng hirap, sanay na ang lahat sa buhay na umiikot sa basura. Pero may mga bagay na hindi napapansin ng marami. Habang tumatagal, ang bundok ng basura ay patuloy na lumalaki, tumataas at bumibigat. Kapag umuulan ng lupa, ay nagiging putik at ang hangin ay tila mas mabigat, pero dahil sa pangangailangan, patuloy pa rin ang buhay. Ang ulan na nagbago ng lahat. Dumating ang malakas na ulan mula sa bagyong dumaan. Unay banayad lang, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang buhay, ngunit sa loob ng ilang araw, hindi tumigil ang pag-ulan. Sa ilalim ng bundok ng basura, may mga bitak na nagsisimulang mabuo, tahimik, hindi nakikita. Parang babala na walang nakikinig. Ang sandaling gumuho ang mundo. Isang umaga, isang nakakabinging tunog ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito lindol, hindi rin ito kulog. Ito ay ang pagwasok ng bundok ng basura. Parang alon na walang tigil ang basura ay rumaragasa pababa. Plastik, putik, kahoy, at kung ano-ano pa. Lahat ay humahalo sa isang mapanganib na agos sa loob ng ilang minuto. Ang mga bahay sa paanan nito ay natabunan. Ang mga sigaw ay nalunod sa ingay ng rumaragasang basura. Tahimik pagkatapos ng bagyo. Pagkatapos ng lahat, biglang tumahimik ang lugar. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay bigat ng trahedya, sunog at panganib pagkatapos ng pagguho. Habang rumaragasa ang basura, nagkaroon din ng apoy sa ilang bahagi ng tambakan dahil sa methane gas na galing sa nabubulok na basura. Dahil dito, mas lalong naging delikado ang sitwasyon para sa mga biktima at rescuers. Agad na rumisponde ang mga awtoridad, volunteers at rescue team. Ngunit naging napakahirap ng retrieval operation dahil sa lalim at lawak ng natabunan. Ilang araw hanggang linggo ang paghahanap sa mga biktima. Libo-libong pamilya ang naapektuhan. Marami ang nawala ng tahanan, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Hinukay ang putik at basura. Umaasang may mahahanap pang buhay, ngunit bawat sandaling lumilipas, mas lalong bumibigat ang katotohanan sa nangyari. Ang trahedya sa Payatas ay hindi lang kwento ng isang pagguho. Ito ay kwento ng kahirapan, kapabayaan at mga taong nabuhay sa gilid ng panganib hanggang sa tuluyan silang lamunin nito. Opisyal na natala, recovery situation, 218 katao ang kumpirmadong nasawi. Official death toll. Ibang hindi opisyal na pagtataya na umabot sa 700 hanggang 1,000 kasama ang hindi pa na-recover at hindi na-report. Tatayang 300 katao ang missing, ayon sa ilang ulat pagkatapos ng trahedya. Marami sa kanila ay hindi na natagpo ang buhay. Marami sa kanila ay hindi na natagpuan dahil tabunan ng napakalalim na basura. Tuloy ang pagguho at delikadong kondisyon, mahirap ang retrieval operation. Natayang mahigit 300 katao ang nasugatan. Kabilang dito ang mga naipit sa gumuhong basura, mga nakalanghap ng usok mula sa sunog sa dump site, mga nagkaroon ng sugat at trauma habang tumatakas. Bakit hindi tiyak ang recovered count?
Ang ilang katawan ay lubhang nawasak o natabunan ng napakalalim na basura. May mga biktima na hindi na natagpuan o hindi na na-recover. Ang retrieval operation ay tumagal ng maraming araw hanggang linggo dahil sa delikadong kondisyon, methane gas, pagguho at sunog. Malinaw na konteksto, hindi tulad ng normal na sakuna, ang Payatas tragedy ay isang garbage slide, kaya ang recovery ay hindi buo at mahirap i-verify, kaya hanggang ngayon mas binabanggit sa death toll 118 confirmed kaysa exact recovered bodies. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang trahedya sa Payatas ay nananatiling isa sa pinakamabigat na paalala ng panganib at kahirapan. Hindi ligtas na pamumuhay sa paligid ng tambakan ng basura. Trahedyang ito ay nagbukas ng mata sa bansa tungkol sa panganib ng open dump site, kawalan ng maayos na solid waste management, kalagayan ng informal settlers sa danger zones. Ang Payatas tragedy ay isa sa mga dahilan kung bakit naipasa ang Ecological Solid Waste Management Act RA 9003 sa Pilipinas na nag-utos ng pagsasara ng open dump sites. Sa bawat pag-alala, dala natin ang isang paalala. Hindi na dapat maulit ang ganitong sakuna. Ang buhay ay dapat pangalagaan saan mang dako at sa anumang kalagayan. At sa katahimikan ng pagunita, mananatili ang isang panalangin. Naway ang kanilang mga alaala ay magsilbing liwanag, gabay at babala para sa hinaharap. Pahinga nawa ang kanilang mga kaluluwa. Gunita para sa mga nasawi, sa payatas sa mga naging biktima, sa ilalim ng maulang kalangitan ng Quezon City, Payatas dump site, nananatiling tahimik ang alaala ng isang trahedya na hindi kailanman dapat malimutan. Ang sabon ng yumanig sa Payatas, doon sa paanan ng bundok ng basura, may mga taong hindi lamang nakipaglabang sa kahirapan, kundi araw-araw ding nakipagsapalaran sa panganib. Sa bawat hagbang sa putik, sa bawat halungkat ng plastik at bakal, may mga pangarap na pilit isinusulong. Para sa pagkain, para sa kinabukasan, para sa pamilya. Hindi lang sila numero, hindi sila basta istatistika. Sila ay mga ina, nagalagaga sa gitna ng pagod. Mga ama na lumaban para may uwi sa hapag. Mga batang maagang natutong lumaban sa buhay. Isang umaga ang katahimikan ay napunin. Ang bundok ng basura ay gumuho. Hindi lang lupa at basura ang bumagsak, kundi mga buhay, mga pangarap at mga tahanang biglang naglaho sa loob ng ilang sandali. Ang sandaling naging alaala sa loob ng ilang minuto. Ang sigaw ng tao ay natabunan ng rumaragasang putik at basura. Ang dating kilalang lugar ng kabuhayan ay naging isang libingang walang lapida, walang pangaran, ngunit puno ng mga kwentong hindi na natapos. At pagkatapos ng ingay, katahimikan.
Isang katahimikang mabigat, isang katahimikang mas masakit kaysa sigaw. Pagpupugay ayon nating inaalala ang lahat ng mga nasawi. Hindi sila nawawala sa alaala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat dasal, sa bawat pag-aalala, sa bawat pagbanggit ng kanilang kwento, sila ay patuloy na nabubuhay. Paalala sa atin, ang payatas ay hindi lamang isang trahedya ng nakaraan. Isa itong paalala na ang buhay ng tao ay hindi dapat isinasangtabi sa gitna ng kahirapan at kapabayaan. Sa paggunita natin sa kanila, dala natin ang panawagan: huwag nang maulit, huwag nang makalimutan. Ako po si Ate Joe Story PH. Maraming salamat po. Sana patuloy niyo akong suportahan.